Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang storying ibabahagi namin sa inyo. Nagsimula ang lahat noong first year college pa lang ako. Naalala ko during our finals in first sem, may bagsak akong isang major subject. Gaya rin ako ng karaniwang estudyante na mahina sa math. At yung course na kinuha ko ay accountancy. Ewan ko rin kung ba't ko kinuha ang kursong yun, kahit alam ko na mahina ako pagdating sa math. Bagsak ako sa financial accounting subject na isang major subject ko. Tapos terror pa ang prof namin sa subject na yan. Nambabagsak talaga, kaya naman nang malaman kong bagsak ako sa subject niya, lagi talaga akong pumupunta sa office niya para magpaawa na sana ipasa niya ako. Sir, please po, baka pwede pong magbigay ka na lang ng requirements para maging okay yung grade ko, sir. Please, bigyan niyo naman po ako ng chance. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit ko nang sinasabi ang linyang to sa kanya. Miss Aya, I'm sorry, pero wala na akong magagawa para maipasa ka pa. Ikaw ang gumawa ng grades mo, at ang ginawa ko lang naman ay sinulat yung grado mo sa card mo. Sabi niya sabay walkout. Sa mga panahong yun, nawalan ako ng pag-asa. Natatakot ako na pag nalaman nila mama, baka hindi na nila ako tulungan sa pag-aaral ko. By the way guys, broken family kami. And both my parents ay may kanya-kanya ng pamilya. Nagsusustento na lang sila sa akin. Sa mga ka-dormmates ko nilalabas ang problema ko, since sila lang naman ang makaka-relate sa akin. Girl, pwede mo namang i-take yung failed subject mo sa summer. Suggest ni Mika. Yeah, pwede nga. Yung classmate ko nga sa isang subject bagsak, kaya nag-take ng summer class. Kaya lang, dagdag gastusin na naman. Saad ni Lynn. Or better, akitin mo si Sir Acceso. Uy, joke lang. Sabi naman ni Gwen. Hoy, baliw. Gawain mo kasi kaya laging mataas grade mo. Dugtong naman ni Lynn. 4 kami sa iisang room. Sa konting panahon na nagsama kami, naging open na kami sa isa't isa. Second year na si Gwen. Habang first year naman kami, ni Lynn at Mika. Magkakaiba nga lang ng course. Hoy, pero nagagamit ko rin ang beauty ko, no? Alam mo girl, lalaki lang yang si sir mo. Matutokso yan pag may nakahain ng putahe sa harap niya. Dagdag ni Gwen. Ang pangit ng suggestion mo, Gwen. Paano pag di ko magat yung matanda? Eh, di anong mangyayari kay Aya? Mapapahiya yan for sure. Sabi ni Mika. Nakikinig lang ako sa mga sinasabi nila at pilit na nag-iisip ng paraan para malusutan ang problema. Di ba nga sabi ko, lalaki lang yang sir na yan. For sure, hindi yan tatanggi pag nakakita ng babae na willing magpaalam mo na. Dagdag ni Gwen sabay kagat sa labi. Natawa na lang kaming tatlo na nakikinig sa kanya. Palibasa kasi, napatulan na niya sa kama yung malalaking prof niya pag binibigyan siya ng bagsak na grade. Pero sabi naman niya, so far, wala pang tumatanggi sa kanyang pangaakit. Fast forward. Ito na yung last day bago mag-start ang second sem para sa mga first years. Kaya naman wala na akong ibang maisip na paraan kundi gawin yung minungkahi ni Gwen. Hindi ko sinabi sa kanila na gagawin ko to since wala pa akong guts. Iba talaga pag nagiging desperada ka na sa isang bagay. Nawawala na ang hiya mo. Kaya naman matapos ang last subject ko sa araw na yun, hinanap ko si Sir Acceso. At nakita ko siya na naglalakad papunta sa office niya. Sir, wait lang po. Sigaw ko habang patakbong lumapit sa kanya. Matanda na si Sir. Nasa mga 58 na.
Matangkad siya tapos medyo malaki ang pangangatawan. May asawa na rin at balita ko may isang anak na lalaki na nagtatrabaho na. Napahinto naman siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Nang makita niya ako ay umiling siya na para bang pagod na sa pakikipag-usap sa akin. Nang maabutan ko siya ay inunahan niya ako. Miss Aya, di ba sinabi ko na sa'yo wala na akong magagawa para ipasa pa ang grade mo? Sabi niya at pumihit patalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Alam ko po, pero pwede ko po ba kayong makausap? Last na talaga to. Please? Sabi ko habang sinasabayan ang paglalakad niya. Okay, ano yun? Sir, pwede po bang pagdating sa office niyo na lang po? Sabi ko naman. Kinakabahan ako dahil baka mapahiya ako. Baka tanggihan niya ang offer ko. Okay, sabi niya. Pinasadahan ko ng tingin ang damit ko. Above the knee na palda at puting polo na may necktie at may logo ng school. Nakabukas ang 3 botones ng uniform ko. Tapos naka-black na school shoes na may heels. Okay na siguro to? Nang makarating kami sa office niya, ay dumiretso siya sa upuan niya habang ako ay nakatayo sa harap niya. OMG, seryoso na ba to? Bahala na, sabi ko sa isip ko. Nagtama ang tingin namin ng matanda, kaya ngumiti ako sa kanya ng matamis. Dumukwang din ako sa lamesa niya para ipakita na nakabukas na ang mga botones ng aking uniforme. Nakita ko naman na nanlaki ang mga mata niya sa inasal ko. Sir, sabi ko sa tila naglalambing na tono. Baka pwede po nating pag-usapan yung sa grade ko po. Sabi ko sabay kagat labi. Nakita akong nakatulala lang sa akin yung matanda. Hindi siya nagsasalita, kaya mas nilapitan ko pa siya. Sa puntong yun ay nakaramdam ako ng kakaiba. Parang ginanahan din ako nang makita akong parang bibigay na rin siya. Nawala na rin ang kaba na nararamdaman ko. Napalitan to ng matinding uhaw at kasabikan. Anong ginagawa mo, miss? Sabi niya sabay baba ng tingin na parang nahimasmasan. Napatingin naman siya sa mukha ko. Nginitian ko siya ng makahulugan at pinapungay ko ang mata ko para mas lalo ko siyang mapasuko. Tumayo ako ng maayos at dahan-dahang binuksan ang polo ng uniform ko. Sir, may iba bang paraan para maipasa ko ang subject mo? Sabi ko sa malambing na tono. Pansin kong hindi na siya mapakali nang mag-alis na ako ng uniform ko. Naglakad ako papalapit sa kanya at umupo sa hita niya paharap sa kanya. Sir, handa akong ibigay lahat sa iyo ngayon, kapalit ng grade ko. Bulong ko malapit sa tenga niya. Bahagyang dumampi ang bibig ko sa tenga niya kaya nagulat siya. Naisip kong humarap sa kanya at napahawak naman siya bigla sa magkabilang bewang ko. Nung una akala ko pa alisin niya ako, pero di ko naramdaman ang pagtutol niya. Imbes ay parang tinugunan pa niya ang kapilihan ko. Kung ganun, sige, papayag ako. Basta promise mo sa akin lang ha, at huwag ka nang susubok sa iba. Ayokong mapariwara ka, tugon niya. Natouch ako sa sinabi niya. Inaamin ko na napakilig niya ako. Ang sweet niya rin pala kahit may edad na. Sa puntong yon, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Hinawakan ko siya sa batok at hinalikan. Hindi nagtagal, namalayan ko na lang na naibigay ko na pala ang sarili ko sa matanda. Malakas na umuga ang upuan na para bang masisira anumang oras dahil sa amin. Hindi pa nakontento ang matanda.
Nanghilahin niya ang buhok ko at pinatalikod ako sa lamesa niya. Kahit maraming dokumento ang naglalaglagan na dahil sa amin, ay wala kaming pakialam. At hindi ko makakalimutan nang buhatin niya ako at isandal sa pader malapit sa pinto. Parang gusto kong sumigaw noon, pero pigil ako dahil baka marinig ako ng mga naglalakarang estudyante sa labas ng pinto. Napatingala na lang ako sa kisame habang nagpapakasawa sa akin ang tanging lalaking makakatulong sa aking problema. Pagkatapos ng insidenteng yun, nagbihis na kami at habang inaayos ko ang buhok kong magulo, ay biglang yumakap ang matanda sa aking likuran. "Sir, tama na yan. Baka may pumasok bigla dito," sabi ko. Tumawa lang siya at hinalikan ako sa pisngi. Pagkatapos nun, hiningi niya ang number ko at nauna na akong lumabas. Buti na lang, paglabas ko wala nang masyadong tao. 1 hour pala ang tinagal ko sa office ng matanda. Grabing matanda, may tinatago rin palang kulo. Pagkatapos ng first sem, nagkaroon kami ng 1 week break. Nakapasa ako sa first sem. Nagpasalamat na lang ako at hindi na sayang ang pinagpaguran ko. Kinuwento ko kay Gwen ang nangyari, kaya naman parang proud na proud pa siya sa akin. "Hindi pa ba nagpaparamdam yung matanda sa'yo?" tanong niya sa akin. "Wala. Bakit naman siya magpaparamdam?" Pabalik kong tanong sa kanya. "Wala lang. Akala ko lang naman. Kasi yung isang prof ko, pinatikim ko lang minsan, lagi nang nangungulit." Sabay natawa niya. Nandito kami ngayon sa beranda ng kwarto namin at nagkakape. "Baka naman kasi ginalingan mo, kaya hinahanap-hanap ka." Pabiro kong sabi. Aba, dapat lang nagalingan ko, no? Para hindi niya ako bigyan ng fail grade. Ginawa ko ang sugar daddy. Kaya ayun, sa kanya ako nangguhut-hut ang pera pag naubos allowance ko. Nabigla naman ako sa sinabi niya. "Wala bang asawa yan?" Tanong ko naman. "Meron, pero nasa abroad eh. Pero wala silang anak. May problema yata yung asawa niya sa pagbubuntis." Casual na sabi niya. "Kaya ikaw, pag nagparamdam yung matanda sa'yo, grab the chance. Gayahin mo ko. Uso yan ngayon eh." Suggestion niya pa. Grabe, bad influence talaga to, pero nakatulong naman yung suggestion niya nung kailangan ko. Nung araw na yon, nag-stay lang talaga ako sa dorm. Kaya nung gumabi na, naghintay na lang ako sa order ko sa Foodpanda. Nakaupo din ako sa sofa. Ako lang kasi mag-isa ang naiwan sa dorm kasi umuwi sa mga bahay nila ang mga kasama ko. Nag-text ang isang unknown number sa akin. "Hi," sabi nito. "Hello, sino po to?" tanong ko. "Si Akseso to." Nagulat ako pagkabasa ko sa text niya. Parang kanina lang ito ang topic namin ni Gwen. Tapos ganito na? "Hello sir, good evening," reply ko. "Free ka ba ngayon?" tanong niya. Parang nasisense ko na ang mangyayari. Ito yung sabi ni Gwen. "Yes po. Why?" Magkita tayo, okay lang?" "Ngayon na po?" "Saan po?" reply ko. Parang excited ako na ewan. Naalala ko tuloy yung nangyari sa amin. "Yes, saan ka at susunduin na lang kita?" Sabi niya, kaya naman binigay ko ang address ng dorm namin. Minutes later, dumating na rin yung in-order ko sa Foodpanda at nag-start na akong kumain. Tapos naligo na rin ako. Sinigurado ko talagang maganda at mabango ako. Nagsuot din ako ng black lace na bigay ni Gwen sa akin, tsaka black na panloob. Favorite color ko talaga ang black, kasi mas lumilitaw ang kaputian ko pag nagsusuot ako ng black. Mataas na dress ang suot ko at white sneakers. Nung makarinig ako ng katok sa pinto,
ay alam ko na siya na yun. Kaya tumingin muna ako sa salamin para tingnan ang sarili ko. Pagbukas ko ng pinto, kaagad akong ngumiti nang makita ko ang matanda. Naka-white polo lang siya at maong na shorts. "Hello sir, pasok po kayo." Sabi ko sabay bukas ng pinto para makadaan siya. "Hi, ikaw lang mag-isa dito, iha?" Sabi niya at inilibot ang tingin sa paligid ng unit namin. Yes po. Umuwi po kasi yung mga kasama ko sa kanila." Sabi ko habang naglalakad papunta sa sofa. Sumunod naman siya at umupo sa tabi ko. "Salamat nga po pala sa grade na binigay mo, sir." Dugtong ko pa. "Dadagdagan ko pa nga sana yun eh. Sa galing mo ba naman? Kaya lang baka magtaka naman sila." Sabi niya sabay haplos sa hita ko. Alam mo, simula nang may mangyari sa atin, parang hinahanap-hanap na kita." Sabi pa niya. "Namiss din naman kita, sir." Pag-amin ko rin sa kanya dahil yun ang totoo kong nararamdaman. Niyakap niya ang bewang ko at nilapit ako sa kanya. Sa puntong yun ay muli akong nawala sa sarili. Namalayan ko na lang na nakahiga na pala ako sa sofa. Napasabunot lang ako sa kanya sa husay niya. Nang gabing yun, ay muli kong inialay sa matanda ang katawan ko. Para kaming mag-asawa ng gabing yun, na hinayaang pakawala ng alab ng nararamdaman namin sa isa't isa. "Kailan ang balik ng mga kasama mo dito?" Tanong niya habang nagsusuot ng polo at hingal na hingal. "Next Saturday pa, sir." Sabi ko habang ang mga kamay ko ay nakapalibot sa leeg niya. Tumango-tango siya. "So pwede akong bumisita dito?" Sabi niya habang magkasalubong ang aming mga mata. "Yes sir, kahit kailan mo gusto." Sabi ko sabay ngiti. "Good. Susulitin natin ang araw na solo natin ang unit niyo." Sabi niya at saka niya ako binigyan ng matamis na halik. "Paano ang asawa mo, sir? Di ba yun magtataka kung lagi kang wala?" Sabi ko. Magiging kabit pa yata ako nang wala sa oras. Pero hindi naman ako nakukonsensya. Feeling ko tuloy ang sama ko na. Pero ewan ko, mas nakadagdag sa excitement na alam mong may asawa ang lalaking baliw na baliw sa'yo sa kama. Kaya siguro may mga taong kabit. Hindi, kasi sanay yun na lagi akong wala dahil sa school ako nagtatrabaho. Sabay ngiti niya sa akin. Bago siya umalis, binigyan niya ako ng 500 para pambili ng pagkain kasi sabi ko sa kanya nagutom ako sa pagod. Kaya ayun, nag-order ulit ako sa Foodpanda. Dahil sa pagod, di ko na nalinisan ang kalat namin. Kaya pinagpabukas ko na lang. Ako lang naman ang nandito. Simula noon, natutunan kong mahalin ang matanda. Ewan ko ba? Dahil rin siguro sa support ang binigay niya sa akin. Lalo na sa mga panahong may problema ko. Hindi lang sa school, pati na rin sa ibang bagay. Sa ngayon, nasa 4th year college na ako. At nakakalungkot man, tuluyan nang naglaho sa buhay ko ang matandang prof ko. Simula nang magkasakit to, hanggang sa di na niya kinayang magturo pa. Unti-unting nawala ang communication namin, hanggang sa tuluyan na nga yung maglaho. Nakakalungkot man, natutunan ko rin siyang kalimutan. Ngunit ang alaala namin ay nananatili pa rin sa aking isipan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat sa mga nakinig.